Hi, Kuya Kurt. I am Rog from Random Republica. Siguro first po, how and when did you arrive in the Philippines? Yung pinaka-first time? Yes Or po. yung most recent time? Pinaka first time. Yung pinaka-first time was September 7, 2001. So, right before yung 9/11 attacks doon sa amin sa US. Nakarating ko dito bilang misyonaryo. Doon ako nakatira sa Northern Luzon mostly, yung mga sa banda Abra, Pangasinan, Ilocos Norte, Ilocos Sur, gano'n. At 2 years ako dito sa panahon na yun. So 2 years yung first time ko dito sa Pilipinas. Tapos umuwi na ako. And then the next time na nakabalik ako, 2018. 2018. And then after yung 2018, nagstay na po kayo dito for good or... Hindi lang, nagbakasyon lang sa Mandaluyong. Pero sa loob ako. Alam niya na yun. Alam mo, hindi ko alam yun sa 2018, at doon talaga ako nag-start sa social media presence ko bilang Kuya Kurt. Kasi sa panahon na yun, konti lang yung, maliit lang talaga yung community of Filipinos doon sa amin sa Utah, yung state namin. So, over the years, from 2003 hanggang 2018, parang unti-unti nawawala yung Tagalog ko. Kahit pangit siya noon at medyo pangit siya ngayon, sa 2018 talagang nahihirapan ako magsalita ng Tagalog. So gumawa ko ng ilang mga social media accounts sa Facebook, Instagram, para bilang nakakatulong lang sa aking journey of relearning Tagalog. At doon talaga ako nag-start sa social media presence. And then, after yung vacation na yun sa 2018, hindi talagang parang sabihin nito sa Tagalog, I didn't take it seriously. Parang hindi ko siyang Sineryoso. Ang hirap sa dila. Until 2023. Tapos sa 2023, sabi ko, grabe, anong ginagawa ko sa aking buhay? Magpa-40 na. At parang ayaw ko sa aking trabaho, ayaw ko sa lugar ko sa buhay. So sabi ko, anong talagang gusto kong gawin? At sabi ko, mahilig ako sa storytelling. So sabi ko, siguro mag-content creator na ako. At sabi ko, anong uring content? At sabi ko, alam, sa memories ko, yung pinakamasayang panahon ng aking buhay, dito sa Pilipinas yun. Bilang misyonaryo, yung sa vacation ko sa 2018. So sabi ko, wala akong asawa, wala akong anak. Siguro try ko lang yung pagiging content creator sa Pilipinas na dito na ako sa 2026. Pero sa tingin mo, ano po yung what made you stay talaga? Ano yung pinakang nag-trigger? Kasi parang sa vlog, more on vlogs yung love mo sa culture, di ba? So, parang ang hirap sagutin yun kasi ang dami mga iba't ibang dahilan. Kasi dito yung napapansin ko lang to sa mga Pilipino, sanay na kayo dito sa inyo. Pero sa aming mga foreigner, parang bagong lahat. So bago ang kultura ninyo, yung mga celebration, mga holiday. So para sa akin, napaka-exciting yung buhay dito bilang foreigner. And exciting din yung opportunity to learn about another country, another culture na hindi talaga sa'yo yan. Yes. So it's like almost living in a movie. Paminsan-minsan parang tinitingnan ko sa buhay ko, sabi ko parang nasa movie ako. Thank you, pre. So parang yun yung feel, sir, everyday na Yung feel, oo nga. Tapos syempre, alam nyo, yung mga Filipino, ang bait nyong tao talaga. Kayo talaga ang pinaka-best halimbawa sa mundo of ang tawag dyan? Sama, Kapwa. hospitality, Kapwang tao. Bayanihan. Basta kasi centered talaga kayo sa community. At bilang isang Amerikano, doon sa amin, individualistic talaga yung buhay Amerikano. So kapag na-experience namin yung culture na ganito, kung saan mahal na mahal nyo ang inyong bayan, tapos may spirit of kapwa kayo, parang natutuwa kami talaga kasi nakakabago sa amin yon. Akala namin na ang buhay kailangan na individualistic kayo. Pick yourself up by your own bootstraps, yung parang ganun. Tapos na-experience nyo yung kulturang Pinoy, nagulat ka dyan. Kasi may a different way of doing things. At sa aking palagay, a better way of doing things. So, kailan ka sir nag-start mag-aral ng Tagalog? Noong 2001, pag nag-start ako sa aking training bilang missionary, meron kaming 3 months na parang bootcamp ng mga missionary.
So, doon sa Utah yun. So, crash course talaga siya sa Tagalog. Pangit talaga yung Tagalog pag dumating ako dito. And then, it took about 1 year doon sa Northern Luzon para magiging medyo conversational ako. Sanay na ako sa mga salita, yung pagbigkas ng mga ibang ginagamit yung salita. And then, siguro from month 12 until month 24, parang ini-refine mo yung Tagalog. Pero nahirapan kami doon kasi Ilocano region yun. So Yes, parang right. natuto ko ng Tagalog from the Ilocanos. So Mas matigas yung Tagalog niya. mas ay ayatin kita. Parang Wow. parang yung sabi ng mga tao parang may paminsan-minsan yung yung mga tao narinig nila ng konting puntong Ilocano sa mga salita ko. So far, ano na yung pinaka-memorable, sir, na nagawa mo? Ay nako. Na-experience mo dito sa Philippines or while you do the vlogging? Ang dami, no? Kasi yung na-realize ko sa vlog is that food, may paraan siya para paano sabihin nito sa Tagalog, makakabalik ng mga alaala. Yeah, memories. Yeah. Parang it brings back memories. So, meron akong ilang mga beses na kumain ako sa isang karinderya lang, sa kanto lang, tapos biglang bumalik na yung mga memory ko tungkol sa panahon ko dito sa Pilipinas, yung childhood ko, grabe yung kahit ngayon, lumaluha nga. So, lumuha ako sa panahon yun. So, parang yung best experiences ko is when may Filipino food ako, at kahit wala akong Filipino food as a child, kasi Amerikano kami, parang nandun pa rin yung mga memories of childhood dito sa amoy or lasa. Yun talaga yung gustong-gusto ko sa aking trabaho as a vlogger, as a food vlogger. The unlocking of memories through food. Pero super, wala pa namang medyo mahirap na encounter, may mga Napakain? Or kahit basta Or habang nagbablog po kayo, may nangyari na, yung mga not nice. And, Wala. Wala naman so far. Nice kayong lahat. At least sa Wow. akin kasi matangkar ako. Medyo katawa. Pero sa totoo, meron na kaming higit pa ng 600 vlogs sa channel ko. Mga karinderya, mga iba't ibang resto sa pinaka-north hanggang sa pinaka-dulo ng Pilipinas. Kahit isang beses wala akong negative experience sa mga Pilipino. Alam ko na may privilege ako doon, syempre. Pero kahit isang beses wala akong nakitang masama na ugali sa mga Pilipino. Pero talagang pinili niyo yun, talagang karinderya, the choice of the the food to help them promote their business. Yung parang it started lang kasi kapag missionary kami, hindi kami pinagbawalan kumain sa mga karinderya, Yes. pero sabi ng mission leadership, mahina talaga yung mga tiyan ng mga Amerikano, so siguro wag na lang. So, minsan-minsan lang, occasionally, kumain kami sa mga karinderya kasi talagang natutuwa kami doon kasi parang feeling namin is Pinoy na kami kasi nandun kami sa gitna ng mga driver, yung mga pumapasok, yung mga estudyante. So sabi ko, parang ganito ang talagang buhay ng Pilipino. So kapag nag-start ako sa vlogging, sabi ko, ano ba ang klaseng, ano ba yung uring contents ko? Sabi ko, food na lang. At siguro gusto kong mag-focus sa mga karinderya. Kasi sila talaga yung mga small business owners, silang talagang haligi ng Pilipinas, di ba? Sila yung magpapakain sa ating lahat, yung mga estudyante, yung mga construction Yes, worker, oo. mga driver. So yun yung dahilan ko bakit gusto kong mag-focus sa mga vlog. At ganoon din, gusto kong ipakita sa buong mundo yung kagandahan ng lutong Pilipino, yung mga niluluto nyo. Kasi sa Amerika, yung alam lang namin tungkol sa luto nyo is adobo, lumpia, Manny Pacquiao. Parang yun yan talaga. So kapag pag pinapakita ko yung iba't ibang putahe sa vlog ko, yung papaitan, yung munggo, yung ginataang kalabasa, kahit ano-ano siya, parang natutuwa yung mga viewer ko kasi bago pa lang yan sa kanila. Okay po. So parang right now po, what now? Ano na yung aabangan namin kay Kuya Kurt? Silang bala. A little, can you, Well, nakaka-amaze kasi si Kuya Curtis. So, nung nakita ko siya sa social media, minessage ko siya and he's very kind enough to reply. At yung reply niya is very welcoming. He really wanted to explore. Sabi ko, why don't you try television or the mainstream TV?
Sabi niya, bakit hindi? So, nagtatagalog siya, nag-reply sa akin, ini-English ko siya nagtatagalog. So, it's really amazing. So, sabi, nung in-offer namin na, would you like to be part of a soap opera called The Master Cutter, which is kay Ding Dong Dantes. Sabi na-excite si Kuya Kurt, and from then on, nagko-communicate na kami until nakapag-taping na siya. I think he has done three tapings, and then some projects with brands. So, sabi ko, why don't you sign up with Artist Circle para mas may magre-represent sa'yo ng tama, mas merong mag-aayos ng mga lahat ng mga bagay-bagay for him para maging maganda yung career niya. We are here to help him with whatever career he wants to pursue. But definitely vlogging will still be there. That's the number one priority. Then alongside with it is the mainstream. We'll try television, movies, endorsements, so brands. We're here, Kuya Kurt is here. We'll do brand collaborations with you guys, and I'm sure Kuya Kurt will be giving 100% trabaho para sa branding na yan. And yun, that's it. So we're happy to have Kuya Kurt, and he just signed up with Artist Circle. And God willing, Kuya Kurt will be a brand name sa Pilipinas. Mahal niyang Pilipino, kaya mahal din natin siya. Thank you po. First meeting namin ni Kuya Rams, kasi yung first email niya sa akin, sabi niya, "Hi Kuya Kurt, my name is Rams David, you can Google me." Tapos sabi ko, ang yata ng tawag nito, you can Google me. So syempre, na-Google ko siya. Yes. At yan yung panahon na nalaman ko na talagang tamang-tamang yung Artist Circle para sa akin. Kasi sabi niya, you can Google me. Kasi parang ayaw niyang magpapamalaki. Oo, kasi Yung sabi niya, let my work speak for me. So nag-Google ko siya, doon ko nakita yung talagang Kasi ang daming mga gustong mag-manage, no? So, gusto ko yung magjo-join sa akin with know me first. Yes. Kung ano na yung nagawa ko in the past, and everybody naman knows that I've worked with television networks, with big artists naman, and maayos naman ang trabaho ko sa kanila. So, tama si Kuya Kurt, let the body of work speaks for me, no? For who is Rams David. Convinced ako dyan. Tapos nakita ko na yung isang article tungkol kay Rams, yung sabi niya, he treats all of his artists like family. At doon talaga sabi ko, siguro dito na lang sa Artist Circle. Yay! So, how's the taping experience po? So far ba may ka-eksena kayo ni Ding Dong? Meron? Ang bait ni Ding Dong, ang galing na actor, at tapos napakabait siyang tao. Kahit tapos na yung eksena, tapos maraming mga tao sa paligid, parang may time na siya for selfies, for shoutouts, para sa mga fans niya. Natutuwa ako talaga sa kasipagan, kabaitan niya. At yung nakikita ko sa mga set dito, ang sipag talaga ng mga Pinoy sa mga sets. Parang tuloy-tuloy ko kahit may init, kahit may ulan, kahit maalinsangan, kahit ang dami kong pawis, tuloy-tuloy pa rin. So excited ako na sasama sa mga iba't-ibang mga project sa future. Yung sa acting skills mo, sir, do you do workshops or it's a natural? Well, natural na magaling umarte si Kuya Kurt, pero syempre kailangan natin dagdagan yung kaalaman niya sa pag-arte. That's why in-enroll natin siya sa acting class din ng Artist Circle, and he just graduated with flying colors last Saturday. Ang galing. Nakita ko nagdadrama si Kuya Kurt. Pero magaling talaga yung mga teacher namin, si Yeah. Ma'am Angie, tsaka si Ma'am Lotlo. Yeah, kinuha natin ay mga tiga-teatro at television. Wow. Veterana na sa theater at television, from PETA and from television. So good thing, sir, na magaling ka na mag-Tagalog. Di ba po? Para Sakto lang. advantage niyo po talaga yun sa as an actor right now. May mga ibang artista dito na foreigner pero magaling mag-Tagalog, or Hindi Bibira lahat, lang. sir. Actually, minsan kahit Filipino na po, di ba? Pag lumaki sa States, yun yung medyo mahirap Oo. kapag
Siguro kung halimbawa may i-advise kayo sa kapwa niyo yung foreigner na na minahal na nila yung Pilipinas, may advice niyo sa kanila na yung mga yung mahirapan mag-aral ng language natin. Ay. Siguro anong best, ano po kayo, parang best advice na ano niyo sa kanila? Go lang. Try mo lang. Yung mahirap talaga yung pagtututo ng isang lengguwahe, lalo kung Amerikano ka at wala kang exposure sa Tagalog. Para sa akin mismo, napakahirap yung journey na yon. Pero ang sabi nila, kung may tiyaga, may dilaga. So, kung may gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. Di ba? Yeah. So, sa lahat ng mga tao, kung may asawa kayong Pinay or gusto mo lang mag-visit dito at sumali sa kultura nila, kailangan matuto kayo ng Tagalog. Kasi lalo, mas mas maganda yung experience mo sa isang culture kung may kahit konting alam sa wika nila. Kasi sa wika, yan yung proseso kung saan pinapasa natin yung kultura, yung mga stories natin, yung kasaysayan natin. So, try nyo lang, kahit ilang mga salita lang, simple sentences, kaya-kaya nyo yan. Kasi mas naiintindihan, di ba po? Kumbaga mas nafe-feel mo kasi mas naiintindihan mo yung Siyempre naman. kung may balak po ba kayo maghanap ng Ay, mag-love team na! Love team na agad. Tingnan natin! Secrets! Siyempre gusto kong mag-date dito, gusto kong hanapin ng aking better half. Hindi ko alam kung saan siya, yung future ko. Pero kung nandito po siya, hahanapin ko pa. Siguro for now, sino po yung mga dream actor and actresses na gusto nyo pang maka-work in the future? Ay, grabe. Ang dami. Yung isang problema para sa mga dayuhan, katulad ko, bago kami dito sa bansa ninyo, bago pa rin yung entertainment industry nyo. So, ang dami mga names and faces na parang ina-recognize ko, pero mahirap para sa akin na tandain. Siyempre, Ding Dong, ang galing ni Ding Dong, at may ilang mga eksena ako kasama niya. Yung isang content creator, hindi actor, pero magaling din siya, si Ninong Rai. Natutuwa ako kay Ninong Rai. Ang dami kong natutunan na Kasi vocabulary sa kanya. nagluluto siya eh. So, Kasi nagluluto siya nag-meet eh. na po kayo, gusto niyo Hindi mag-collab pa. kayo ng parang content. Meron siya, Ninong Rai, sinabi mo may isang opportunity tayo sa 2026. Nasaan ba yun ha? Sabi mo nga eh. So siguro mag-collaborate din kami. Pero excited ako kahit sino-sino man yung artista, basta may hilig din sila sa storytelling, sa pag-share ng kanilang mga skills sa mga tao. Gusto kong mag-collaborate. Excited ako dyan. Okay po. Okay na. Thank Thank you. Thank you po. Kasi natutuwa ko sa mga sex bomb kasi yung sinabi ko kay Rams, yung pinaka-first narinig ko na pop song dito sa Pilipinas bilang misyonaryo, sex bomb yun. Spaghetti pataas, pataas na naman, spaghetti pababa ng bababa. Noong nasa Abra yata ako, mga 2001 yata ito. Yeah. So bago pa lang yung kanta na yun, tumitawid lang kami sa palayan or kahit saan-saan kami, pero narinig ko yung faint na spaghetti at sabi ko, parang catchy talaga. Pero pinagbawalan kami ng mga missionary na makinig sa pop music. Yung pwede lamang is religious music. So parang secret treat ko yan. Yung basis na narinig ko sa radyo, yung sex bomb. So nostalgic ako para sa mga sex bomb songs. Ay, yung role niyo pala po dun sa Master Cutters, pwede na po ba niya sabihin? Or Wag bawal muna, ba? wag muna. Okay lang, sige. Surprise. Yung actual na family ko, Yes. yung mga brothers ko, Yes. wala kami makakapatid. Masipag yung mga magulang ko. Pero ganun talaga yung expectation sa mga Mormons. Dapat mag-mission ka kapag 19 years old. 2 years yung commitment. Pero pagkatapos ng mission mo, buhay mo na yun. So kahit ano-ano ang gusto mo. So para sa akin, sumali ako sa Marine Corps. So yan yung talagang first career ko as a Marine. Pero kung gusto mong mag-seminary, wala kaming talagang full-time role sa Mormon Church for priests, fathers, wala kaming gano'n. Parang purong voluntary lang. Pero yung sinasabi namin sa Marine Corps, it's more like voluntold.
hindi volunteer. So, ganon. At tapos yung isa pang lalaki sa family namin, yung isang pang brother ko, nag-mission siya sa Canada, French speaking. So, iba-ibang yung experiences namin bilang missionary. Pero po after nung nag-decide kayo na magstay na po dito for good sa Philippines, ano pong dati yung parang work mo dati, sir? Ay, before naging content creator, Oo. sa software industry ako. So, nag-college ako, yung first course ko was music. So, nag-start ako bilang music major for 2 years lang. Tapos medyo nahirapan ako sa music. At hindi ako masyadong magaling mag-piano. So, nag-change ako ng major to business major. Laki pala. Ay, wow! Sarap. So, nag-change ako sa business major and then after graduation, dumiretso ako sa New York City. Saglit lang ako doon sa banking industry for 1.5 years. And then bumalik na naman ako sa Utah for graduate degree in finance. Master's degree in finance. Pero yung teacher ko talaga, yung sinasabi ko dyan is YouTube was my teacher. Kasi wala akong undergraduate sa accounting, sa finance, wala. So, nahirapan din ako sa mga course dyan. And then after nag-graduate ako, dumiretso ako sa software industry as a salesperson. And then content creation.